Magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na kayo dahil ngayon lang ako medyo natagalan dahil ah, medyo may problema po sa aking hanggang ngayon nga po medyo hinihingal pa ako. Pero sabi ko, kaya naman. Kaya nag-ano ko na makapag-video. So, glory to God at nagkaroon tayo ng pagkakataon muli ngayon. At ang title po ng aking video is I Want My Passion Back. Sabi kasi dito, man without passion is unproductive, no? Naboboard tayo, ganun sa mga nangyari nga, 'di ba? Itong pandemic na 'to. So talagang nadidepress tayo. So yun ang nangyayari. So nawawala yung passion natin, 'di ba? Kumbaga doon tayo napo-focus kasi sa problema eh. At sabi nga dito ayon sa World Health Organization, 5,000 every day nagko-commit ng suicide around the world. So, sabi nga, if you want to be happy, you need passion. You need passion to succeed, no? At para maging creative tayo sa buhay natin. 'Di ba? Parang minsan nawawala na tayo ng gana mabuhay, ganun. Ganun po yung nangyayari, kaya malalaman ko na lang, kumbaga merong mga ganito, merong uminom ng sunrocks o kung ano. Basta pag hindi na nila kinaya, dahil nga wala silang personal na relasyon sa Panginoon, nangyayari, kala nila yun na yung solusyon na matatapos yung kanilang paghihirap o yung pinagdadaanan nila. Hindi nila alam na mas mahirap yung susunod na life kapag hindi tayo nakatanggap sa Panginoon. Amen? So, sabi nga dito, bakit nawawala yung passion? Sabi, ang una po is yung wrong priorities natin. Di ba nga po, sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto us. No? Sa kailangan yung priority natin, yung God, yung health natin, yung family natin, di po ba? Tapos, yun nga, yung number 2 is yung not using your gifting for God. Sabi nga sa 1 Peter, no? Employ it in serving one another. Worship God. No? Kasi, sabi nga, unused talent ay nawawala. Nawawala po pagka hindi natin ginagamit yung talent natin. Kumbaga sa di ba? Kapag hindi na iahasa, pumupurol. Di po ba? Ganun din kapag medyo nag-iedad ka na, tapos hindi ka yung talagang sabing nag-work. So, miski po ako, talagang nangyari sa akin yan na, kumbaga minsan, ang dami ko na nakakalimutan, lalo pa yung marami nga akong iniinom na gamot. So, yun po kailangan kinukultivate natin. No? Ginagamit natin para ito ay mag-grow, no? So, sabi naman sa number 3, an unresolved conflict with people, no? Yun, isa yung po yun. Yung kumbaga, meron tayong mga kagalit, di ba? Merong mga hindi nagkaunawaan, ganyan. So, isa po yan sa dahilan kung ba't nawawala yung passion natin, no? Tapos yun, sabi nga, okay lang na magalit. Miski si Lord, di ba, nagalit siya nung ginawa yung temple na andun yung sugalan, di ba, kung ano nung ginawa nila sa harapan ng temple, di ba. So, pero sabi nga, okay lang magalit, basta wag tayong magkasala. Sabi dito sa Ephesians 4:26, don't let the sun go down on your anger. No? Sabi nga be humble, forgive those who hurt you. Alam mo, kumbaga, nasaktan ka nila, patawarin mo sila. Kasi pag hindi po tayo nag-release ng forgiveness, tayo rin po ang maapektuhan. Yung health natin, yung ating kaisipan, siyempre hindi tayo nagiging panatag, di ba? Tapos number 4, life without a purpose. No? Sabi nga dito, for I know the plans that I have for you, sabi sa Jeremiah, no?
declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give us future and hope. Yun po. So, kung hindi natin alam ang mga bagay na yan, so talagang wala na tayong pag-asa. Di po ba? So, spiritually tired, sabi nga sa number 5. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap. No, we will reap if we do not grow weary. No, talagang aani po tayo. Sabi nga, kung anong tinatanim mo, aanihin mo. Kaya lagi po tayo magtanim ng kabutihan, lalo na sa kapwa. Di po ba? At yung mapagamit natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi sabi nga, life is so short. Di ba? So, sabi, whatever you will sow, you will reap. Payback time. Sabi sa Galatians 6:9. Di po ba? How to restore your, ito naman yung how to restore your passion for God. Paano daw marirestore yung passion natin sa Panginoon. So, self-examination. Examine natin yung sarili natin. Diba? Kung ano ba? O kamusta ba yung faith natin? Diba? Nanghihina na ba? So, evaluate po natin. Kasi pagka, miski po ako, talagang dumadaan din ako sa matinding ano ngayon eh. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, diba, nawalan ng trabaho yung mga anak ko. Tapos nagagamot ako. So, kaya siguro ako medyo hinihingal ngayon kasi minsan po yung mga naiinom kong gamot kulang. Kaya, yun po. Pero sabi ko nga, Lord, bahala ka na. Kasi alam naman ni Lord ang lahat. And God is in control. No? Basta alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Sorry po. Sorry. Basta magtiwala lang po tayo sa Panginoon. God will provide and God will make a way. Alam niyo po ba na itong pagbibideo ko na to, napakalaking bagay po sa akin. Kasi miski po ako na-i-encourage at napapalakas po ako ng salita ng Diyos. Na sa totoo lang po, minsan nangihina din po ako pagka lalo may nararamdaman ako. Pero pag binasa mo po, inangkin mo yung mga promises ni Lord, lalakas ka. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka yun nga, yung passion, bumabalik. Kasi pag hindi, wala na. Talagang wawakasan mo na yung buhay mo. Di po ba? At yun po ang talagang gustong-gustong mangyari ni Taning. So, sabi nga, dito sa number 2, sitting at the feet of Jesus. Yung si Mary at si Martha, di ba? Dahil di ba si Martha nagrereklamo, sabi niya, sabihan daw si Mary, kasi nga kumbaga andun lang, nakikinig lang doon, kumbaga nakaupo lang doon sa harap ng Panginoon, si Jesus, pero abala siya sa prepare ng mga pagkain, kung ano maihahanda kay Jesus. Maganda po yung ginagawa niya. Kanya nga lang mas gusto ng Panginoon, mas gusto pa ng Panginoon yung andyan ka lang sa harap niya, nakikinig ka ng mga salita niya, sumusunod ka, yun po yun eh. Kasi kahit anong gawin natin na, kumbaga, preparation, no? Kung yung heart naman natin, talagang hindi naman talaga nakapokus. Yun ang gusto ng Panginoon, yung nakapokus tayo sa Kanya eh. Kaya sabi nga dito, your word is a lamp unto my feet, a light unto my path. Sabi sa Psalms 119:105, diba? Kaya talagang napakahalaga po talaga yung hindi tayo nagkukulang sa Panginoon. Kasi talagang yung passion natin, dito po marirestore yung passion natin. Habi nga, cultivate spiritually, affection, no? The Son of Man came to seek and to save the lost. Diba? Kaya naman talaga naparito ang Panginoon, diba? Dahil sa mga makasalanan, di po ba? Kaya talagang, at magkaroon po tayo ng burden sa mga lost soul. Kasi, kumbaga, wag po nating sayangin yung pagkakataon, lalo pagka namimit natin sila, share natin sila, at kung maaari nga, makatanggap sila. Amen? Tanggapin nila si Lord as personal Savior and Lord. So, sabi sa number 4, appreciation of God's goodness
Give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Sabi sa Psalms 136:1, no? Yan po ang talagang dapat natin gawin. Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi napakabuti po talaga ng Panginoon, no? Sabi nga, ang lahat maglalaho, pero ang salita ng Diyos will remain forever and ever. At wag po tayong magreklamo. Di ba po, minsan, ano bang buhay to? Pagising pa lang sa umaga, kakasawa na, parang ganun. Di ba, minsan parang dumadaan tayo sa ganun na, kasi, lalo pagka dumadaan tayo sa kawalan at mga problema. Pero, sabi nga dito, count your blessing and name it one by one. Alam nyo po, pagka tayo may pusong mapagpasalamat, puro blessing po. Yan po ang talagang sinishare ni Ed Pacomo, yung asawa ni Angie, yung inistayan ko dun sa Cavite po. Talagang sa Rosario, Cavite. Talagang maano mo, sabi niya, ako basta ano man natatanggap kong blessing. Sabi niya, hindi ko inaaring sa akin, kundi para sa lahat yan. Ganun po yung heart niya, heart nilang mag-asawa. Sinishare po talaga nila yung blessing nila, yung farm nila, maraming saging, binibigyan niya po yung mga kapatid niya, ni Ed, tapos ako binibigyan din po. Ganun yung caretaker, o basta kumuha lang kayo dyan. Ganun po sila, kaya pinagpapala po sila ng sobra-sobra. Kasi, hindi nila pinagyayabang kung ano yung meron sila. Isinishare nila. At lagi andun yung pasasalamat. No? Sabi niya nga sa akin, basta ako, puro pasasalamat lang ako nung nagsisharing kami. At sabi niya, pati dun sa lahat na natanggap kong blessing at matatanggap ko pa. Ganun po siya mag-pray. Hindi siya mahaba mag-pray. Pero yun po ang sinishare niya sa akin. Tama po. Basta meron tayong may pusong mapagpasalamat, makikita po natin ang pagpapala. Grabe po. So, sabi sa number 5, last no, is remember what God has done. Diba? Lagi nating alalahanin yung ginawa sa atin ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating iisipin. Minsan kasi sa akin nangyari po yan, no? Yung patong-patong yung problema ko, yung nasulugan kami. Tapos po yung parang pinapersecute ako ng mga kapitbahay namin. Pagkatapos po, basta ang dami-dami pong nangyari na sabi ko, wala nang word na makakapag-encourage sa akin. Wala nang tao na makapag-encourage sa akin. Sabi ko, umiiyak na lang ako. Sabi ko, parang gusto ko na talagang, sabi ko nga, gusto ko nang mawala. Pero alam nyo, ang nakapag-encourage sa akin, yung finish work ni Lord sa Cross of Calvary, na siya, tinanggap niya. Kahit mahirap, tinanggap niya. Kahit wala siyang kasalanan, tinanggap niya. Ang pahirap, ang pang-aalipusta, lahat-lahat. Para matubos tayo sa kasalanan. Wala siyang kasalanan. Samantalang tayo, minsan nagkakasala tayo, mas madalas na nagkakasala tayo. Di po ba? Pero nagrereklamo po tayo. Pero siya hindi. Sabi ko, oo nga. At saka walang-wala sa kalingkingan yung paghihirap ng Panginoon, yung paghihirap ko, yung dinadanas ko, kahihiyan ba niya, kung ano man yan, sa dinanas ng ating Panginoon. Di po ba, meron nga yung Passion of Christ. Napakaganda po ng ano na yon, pelikula na yon, yung palabas na yun talaga. Grabe po yung passion ni Lord talaga sa mga lost soul. Na yun nga, kaya nga siya nagtiis, naghirap para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Pasensya na kayo. Sabi dito, I remember the days of long ago. I meditate on all your works and consider what your hands done. Remember our first love to God. Focus sa word ni Lord. Yun po talaga. Kaya talagang kapag po tayo laging nakakapagbasa ng Bible, kapag po tayo ay kumbaga inuuna natin siya. Basta mga promises niya, inaangkin natin, ginagamit natin, sinusunod natin, makikita po natin
ang lahat ay mapagtatagumpayan natin. Amen. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, we bless your name, O God. Thank you, Lord, sa pagkakataong ito, Lord, na nagagamit mo ang aking buhay. Lord, sa maraming tao, Panginoon, Lord, na nakakapakinig at nakakapanood ng video na to, Lord, i-bless mo sila, Lord, upang patuloy sila, Lord, na mag-seek sa iyo, O God. And Lord, thank you, Lord, for even though we lost our passion in serving you, you're always there to restore all the devil has stolen in all aspect of our lives. In Jesus' name, Lord, we need passion to be creative, O God, productive, and become successful in our lives. Teach us to be humble and grow in our spiritual lives, O God. Hallelujah, Lord God, na magkaroon kami, Panginoon, ng kauhawan, O God. Lord, na ang mga gawain ganito, Lord, ay suportahan namin, Panginoon, Lord. Sa lahat ng mga nakikinig at nanunood, Lord, i-touch mo yung heart nila. I-bless mo sila, anuman ang mga pangangailangan nila, anuman ang mga sitwasyon nila, O God. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, Lord, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Panginoon, ipakita mo na ikaw ang Diyos ng himala. Pakita mo, Panginoon, Lord, na walang imposible sa iyo, O God. Na kapag inuna ka namin at nagkaroon kami ng passion na maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord, i-bless mo kami, Lord. We will reap 100-fold blessing, O God. We thank you, Lord, sa lahat ng oras, O God, ng aming buhay. We give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hanggang sa muli po. Glory to God. God bless. Amen.